Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, pag-ibig ng Diyos Ama, pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa bawat Eukaristiya, pinapahayag natin ang ating pananabik sa pagbabalik ng Panginoon. Upang maging marapat tayong kumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya di sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, minarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamat ka namin, dahil sa
Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulili pang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ng Hesus Kristo, sama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapan. Hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan. Ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yung may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo matutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balo ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
manalaging walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Tumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito. Alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mga ginigiliw kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinagdiriwang na po natin ngayon ang ika-33 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating liturhiya, makikita natin kay Propeta Daniel, isa sa mga prophet of doom, ay pinakikita na sa atin ang mga huling araw. Magkakaroon ng matinding pagkahirapan. At ano mangyayari? Didilim ang araw. Can you imagine? No? Ang araw pa ang didilim at hindi naliliwanag ang buwan. At mahuhulog ang mga bituin ng langit. Terrifying. Nakakatakot 'yon, di ba? At ang mga kapangyarihan ng kalawakan ay guguho. Nakikita natin na talagang kahindik-hindik at karimari-marim yung mga ganoong kaganapan. Ano ba talagang pinapahiwatig dito? Ay pinahihiwatig lamang dito na sa panahon ng mga huling sandali, tayo ay magiging walang kakanyanan na kontrolin ang mga bagay-bagay. In front of death, all of us are powerless. Kanya nga dun sa unang pagbasa, makikita natin kay Propeta Daniel, yung mga hinirang ay titipunin at sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yun namang hindi, sila ay magkakaroon ng kaparusahang walang hanggan. Ano ba talaga? Tayo ba kapag gumagawa tayo ng masama,
talagang pupunta tayo sa impyerno? Yung bang masasamang tao, talaga bang para sa impyerno? At yun ba ay itinakda? Na? Sino ba yung mga mabubuti sa inyo at kayo'y itinakda na mapabilang sa buhay Diyos magpasawalang hanggan? Sino bang mga hinirang sa inyong habang buhay sa kaparusahan? Not necessarily that it is a destiny. Hindi tayo naniniwala sa destiny. In fact, it is a matter of choice. When I was in my university years, sabi nung chaplain namin, and it inculcated into my mind and I never forgot it. Sabi niya gano'n, life is what we make it. Life is what we make it. It is always a choice. Kung anong pinili mo sa iyong buhay, yun yung uri ng buhay na mayroon ka. And your choice would have its fruits and consequences. If you are good, then the fruits and consequences of your life will be productive and positive. If you choose evil, definitely misery and destruction will be the consequences of your actions. Kanya nga, hindi ako namimilit sa mga tao. Kung ayaw ninyong magpakabuti, di wag. Choice mo yan no? Isa pa, alam ninyo kung bakit ganun yung aking attitude. Kasi, alam po ninyo, mamamatay ka rin. Kapag ka namatay ka, kung anong ginawa mo, kung anong iyong itinanim, siya mo nga anihin. Alam nyo naman yun, di ba? Dito pa lamang, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. People around you will do good to you. That will be the fruit of your actions. Kapag ka gumawa ka ng kalokohan at nananakit ka, nangapi ka, you are destroying, kanya nga yung pagmamarites, hindi maganda yan, no? Because you are destroying the reputation of others. That is very adverse to the values of the gospel. Nakakalungkot kung minsan kung sino pa yung mga taong simbahan, sila pa yung talagang number one sa pagsira ng reputasyon ng iba. Alam po ninyo, ang ating Panginoong Heso Kristo, nang dumating siya dito sa mundo, kaloob niya, simula pa lamang sa kanyang kapanganakan, na ayan papasok tayo sa Adbyento, pagka pinanganak ng Panginoon, ano sabi ng mga anghel? Glory to God in the highest, peace to His people on earth. From the beginning up to the end of the ministry of Jesus, He was only bringing about to the humanity what? Peace, kapayapaan. Napaka-vital, napaka-importante. Kanya nga, pagkatapos magpakasakit, mamatay at muling mabuhay ng ating Panginoon, ano nangyari? Pagkabuhay niya, nakita niya ang kanyang mga alagad. Anong kanyang sinabi sa kanyang mga alagad? Sinumbatan ba niya? Pambihira kayong mga alagad ko. Tinuruan ko kayo. Hindi kayo natuto. Yung ba sinabi ni Jesus? Bagkus pinapatay pa ninyo ako. Siguro kung tayo yun, ganun ang gagawin natin. Napakamamangmang ninyo. 3 taon ko kayo pinagpagal na turuan. Wala kayong natutunan. Pero ano sabi ni Jesus? Nung siya'y muling nabuhay, Ano? Sumagot ka! Sumagot ka! Ano? Ba't hindi ka makasagot? Ano sinabi ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay sa kanyang mga alagad?
Lagi ba kayo nagsisimba? Ayan, nagsisimba kayo lagi. Ano natutunan ninyo? Tumanda na kayo, wala pa kayo natutunan. Ha? Sabi ni ate, ako alam ko, ano? Anong sinabi ni Jesus nung siya'y muling nabuhay, ate? Ayan, ano? Sumayin niyo ang kapayapaan. Exactly. Jesus said, peace be with you. Kanya alam po ninyo, pakapangalagaan po ninyo yung kapayapaan ninyo. At kapag pinananatili ninyong kapayapaan ninyo sa inyong kalooban, kayo ay magiging kasangkapan ng kapayapaan sa inyong kapwa. Kaya yung pagmamarites, paninira ng kapayapaan yun. Napakapangit. Taliwas na taliwas sa aral ng ating Panginoon. Kanya, dito pa lamang sa lupa, kung ikaw ay payapa at panatag at nagiging kasangkapan ka ng kapayapaan ng kapwa mo, ikaw ay tunay na makakaranas ng kaligayahan. At ang taong panatag, payapa, matiwasay, at maligaya ay magkakaroon ng buhay Diyos at buhay na walang hanggan. Kung ano yung buhay mo dito na matiwasay at payapa, doon sa kabilang buhay, magiging ganap iyon. Kapag ka masalimuot ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa, dito pa lamang sa lupa, masalimuot na, nakikita mo yung mga kaaway mo, nakikita mo yung kinaiinisan mo, sapat na makita mo sila, kahit hindi pa nagsasalita, nagngingit-ngit na, kumukulo ng dugo ninyo sa galit. Kung minsan masasabi mo pa, sa dinami-dami ng demonyo, impacto pa nakita ko. Di ba? Tapos, sasabihin ninyo doon sa kaibigan nyo, ano ba naman ito? Nakita ko yung impacto doon. Nakita ko yung demonyita doon. At yung mga impaktitang mga bata doon. Simulang-simula ng umaga, impyerno na ang buhay ko. Exactly. Kanya wag ninyo sabihin hindi ninyo alam ang langit at impyerno. You know it in your own experiences. Magkakaiba lang ang degree. Kanya kung mala-impyerno ang buhay ninyo, huwag kayong mag-alala. Pagaganapin yan doon sa kabilang buhay. Pag inaman ninyo at makikita ninyo ang kaganapan ng hirap at sakit at bigat. Kanya nga doon sa ikalawang pagbasa natin, si Jesucristo ang nag-alay at naghandog upang magkaroon ng kapatawaran ang lahat ng tao. Si Jesucristo ang ating ehemplo upang pakapanatilihin ang kapayapaan. At hindi lamang iyon, matuto tayong makipagpatawaran. Ay, Diyos mio. Alam po ninyo, nakakalungkot mga Kristiyano tayo, Katoliko, pero ang dami-daming kaaway. At hindi tayo marunong magpatawad. Well, hindi ko kayo sinisisi. Kasi sa totoo lang po, napakahirap talagang magpatawad. Kahit kaming mga pare, nahihirapang magpatawad. Ika nga sa English, to err is human, to forgive is exactly divine. So we need the grace of God in order that we may learn to forgive. Only when we have the grace of God that we can forgive. Makakapagpatawad lang tayo kung tayo'y pospos ng biyaya ng Diyos. But you have to ask for the grace from the Lord para matuto nating pakapatawarin ng mga nagkakasala sa atin. At nang sa ganon, tulad ni Kristo, maging kasangkapan tayo ng pagpaparaya ng kapayapaan.
Sa susunod na linggo, pagdiriwang natin ang linggo ng Kristong Hari. Si Kristo ay tunay na maghahari sa iyo at sa inyo. Kung tayo ay tigib ng kapangyarihan, ng kapayapaan, kapanatagan, katiwasayan, kaligayahan, at kalwalhatian. Tunay na buhay Diyos, tunay na pag-iral ng kapangyarihan ng ating Kristong Hari. Magsitayo na ang lahat, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos abang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo ng isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, ay katuwang tao siya lang. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may ikatlong araw na buhay na guli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto to hukom sa mga nabubuhay at mga namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo ng buong pagtitiwala sa Panginoon ng buhay at pag-asa. Siya ang inaasahan nating muling darating sa wakas ng panahon. Ating pong itutugon, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa simbahan, upang maibahagi niya ang salita ng Diyos na siyang nananatili at namamalagi, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kabataang lalaki, lalo na sa ating diocese, upang maging bukas sila sa bokasyon ng pagpapari at maakit silang yakapin ang buhay na ito, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga natatakot sa mga pagsubok sa buhay, sa pagtanda at sa kamatayan, upang matutunan nilang magtiwala sa Diyos at mamuhay na walang nagdadamayan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating sambayanan, upang sa ating paglilingkod sa mga kapuspalad, madama nila ang pagdamay ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kapatid nating yumao, upang sila'y makasama sa mga hinirang ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon ng buhay, hindi namin alam ang oras ng iyong pagdating, subalit kami nakatitiyak na ito'y magaganap. Panatilihin mo kaming nagbabantay at naghihintay ng may pananabik sa iyong luningning. Ikaw na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang bayan na nagpupugan.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa amin, sa aming mga layupang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pagiral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong Marapat na siya ay pasalamatan. araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinunlan sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo iuna nga ning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo. Imabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Dayna ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ng mga banal na apostol, nina San Francisco at Santa Clara de Asis, San Jose ng Cupertino, San Lorenzo de Manila, kaysa ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, idalangin natin ngayon ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay lagi nawang sumainyong lahat. At sumairi. Maghangat kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan
sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayong lahat ng mapagpalat dakilang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayong tigim ng pagpapala, pag-ibig, kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.